Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo at tilang nagulat po ako sa naging pahayag o naging apela ni Vice President Sara Duterte about sa kagustuhan ni President Bongbong Marcos. So ito po siya ay tutol sa kagustuhan ni Mr. President Bongbong Marcos na pinag-iisipan ng gobyerno natin na makipag-pistok ulit sa pagitan ng mga anti-government versus government mga ka-aksyon. At tutol pa rin siya sa kagustuhan ni Mr. President Bongbong Marcos na bigyan ng mga amnesty ang mga susuko na mga kaliwang grupo ho mga ka-aksyon. Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-aksyon, mga kakampeng, panuorin na po natin at pakinggan ang nasabing video. Kinokontra ni Vice President Sara Duterte ang peace talks ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines. Kinwestiyon din niya ang pagbibigay ng amnesty sa mga rebelde. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Yan ang matapang na pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa pagbabalik ng peace talks ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Sinabi niya yan sa kanyang speech para sa ika-5 anibersaryo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC. Dagdag pa ng bise, Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. Nitong November 23 nang lumagda sa joint communique si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo at kinatawan ng NDFP na si Luis Halandoni sa Oslo, Norway na pagkasunduan nilang muling buhayin ang peace talks. Babalangkas din ang framework na maglalatag ng mga dapat iprioridad sa peace negotiation. Bukod dyan, pinuna rin ni VP Sara ang pagbibigay ni Pangulong Bongbong Marcos ng amnesty sa mga rebeldeng grupo. Kaya panawagan ni VP kay PBBM, We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. hinihingi namin ang pahayag ng Malacanang sa issue pero wala pa silang tugon. Gayon din si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Sa gitna niyan, nagpahayag naman ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa negosasyon sa NDFP. We support 100% our President's policy in the peace talks. And it is also perfect timing. It is Christmas. It is the time for peace. At sa hiwalay na pahayag, sinabi niyang matapang na hakbang ang peace talks sa makakaliwang grupo sa pagkamit ng kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Bakit din aniya matatakot na makipag-usap sa mga rebelde kung alam nating malakas at matatag ang hukbong sandatahan ng Pilipinas? Giit pa ng House Speaker, higit pa sa politika ang negosasyon. Ito aniya ay pagkakataon na hilumin ang pagkakawatak-watak sa ating bansa. Nagbabalita mula. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ho mga ka-action. Malinaw na malinaw po yun sa dalawa nating tainga na siya ay tumututol sa nasabing amnesty at peace talk na pinag-iisipan ng gobyerno. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi naman daw sila naging seryoso noong kinausap po yan sila. Okay, given na sila o nagkaroon ng peace talk ang mga nagdaang administrasyon, Vice President, at hindi nila tinupad ang nasabing pinag-usapan sa nasabing peace talk, tama ba na hindi na sila kausaping muli? Sige nga po, tama po ba? Sinusuway mo na yata ang iyong kapartner. Di ba?
Alam mo, Vice President Sara Duterte, gusto ko lang ipaalala sa'yo na may kasabihan, try and try and try until you success. Bakit hindi natin itry unang gobyerno na makipagpistok sa mga anti-government nang sa ganon, malaman natin muli ang kanilang mga kagustuhan kung bakit hindi sila tumupad sa mga nagdaang administrasyon na nagkaroon din sila ng pesto. Di ba? Oh. Di ba malinaw? Dahil nga sa nangyari po few days ago sa pagsabog doon sa partikular ng Marawi ho, mga ka-aksyon, sa loob ng simbahan, may 4 na namatay, di ba? Na ating mga kababayan. Kaya ito, pinag-iisipan ng gobyerno na magkakaroon muli ng pistok laban sa mga anti-government, di ba? Di ba mas maganda naman na talagang kausapin ho sila. Kausapin. Walang masama kung sila ay kausapin muli. Di ba? Baka malay natin, talagang magiging seryoso na ho sila sa pag-uusap. Di ba? Hindi ho tama na marinig namin sa isang vice president na tutol sa nasabing pistok. Ano po ang gusto nyo? Hahayaan mo na lang ba na patuloy manggugulo ang mga anti-government na yan? Ayaw mo ba ng kapayapaan? Akala ko ba mahal mo ang bayan? Mahal mo ang bansa? Bakit tinututulan nyo po ang nasabing pistok? Di ba? At bakit tutol ka sa pagbibigay ng gobyerno ng mga amnesty sa mga anti-government na susuko sa gobyerno? Ano pala po ang gusto mo? Vice, hindi na po namin malalaman kung ano po ang nasa isipan mo. Lagi ka na lang pong negative. Please naman, Vice President Sara Duterte, magiging positive ka lang lagi. Oo. Ni hindi nyo pa nga nakausap, naging negatibo ka na. Ano to, Vice? Mukhang hindi ko lang alam, ha? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.